He- Hello guys, good afternoon home. Ito na naman ako si ah, April Tech para naman mabigyan kayo ng napakagandang tips para mas makatipid tayo ng battery. Pwede ito sa Realme, Oppo, or kahit anong klase ng phone, Vivo, Samsung, or anything, no? So, ganito lang ang ating gagawin. Ito kasi nakakatulong na mas makatipid tayo ng battery. Hindi lang yon, makakatulong din ito para mabigyan tayo ng long last or magandang battery health. Okay? So, bago natin puntahan ito, so pupunta tayo dito sa settings natin. Pagkapunta natin sa settings, pupunta tayo dito sa ating about phone. Ito kasi is, alam ko naman na karamihan alam na nila itong tricks na ito, pero iulitin ko lang din. And may mga other tips and tricks din ako ibibigay upang mas mapabilis or mas bumagal yung battery draining ng inyong phone. So, ito na. Ang gagawin natin, unang-una, syempre, kung titignan natin yung version. Sa version na ito, yan, pupunta tayo sa build number, and then i-click natin siya ng 7 times. Dahil naklik ko naman na ito kanina ng 7 times, may lalabas dito na you are already a developer. So, sa developer option is, alam naman natin na dito sa developer option is, madami kang pwedeng i-on, in-off doon upang maximize or ma-minimize or di kaya mapaglaruan yung phone nyo, no? Ganun, no? Yung parang pwede nyo siyang advance user, no? Kasi marami kang pwedeng ano dun i-edit eh. Or i-on off nyo dun para mas maganda yung magiging performance ng phone nyo. So, ayun na nga, na-on naman natin siya. So, pupunta tayo dito sa ating settings sa labas. So, hahanapin lang natin yung additional settings. Dito sa additional settings na is nakalagay yung ating developer option. Ewan ko sa ibang phone kung saan nakalagay yung kanilang developer option. Dahil Realme yung phone ko, dito nakalagay yung ating additional settings or yung developer option. So, sa developer option, no, pupuntahan natin. So, punta lang tayo sa baba and then makikita na natin itong developer option natin. I-click lang natin iyan. Ayan. Pagka-click natin nito, pwedeng-pwede tayong pumunta dito sa animation skill. Alam ko naman na karamihan or yung iba lang po na mahilig talaga magkalikot ng kanilang phone, alam ko na alam nyo na rin po ito. Pero kung hindi nyo pa alam, so good thing na malalaman nyo kung paano gagamitin tong sa animation skill or bakit natin siya i-off and then bakit natin siya isi-set into 0.5 or off. Ganyan. So, pagpunta natin dito, hanapin lang natin si animation skill, no? Pagkapunta natin, ayan, makikita natin dito si window animation skill at transition animation skill and animator duration skill. Ayan, yan lang yung i-click natin tatlo. And then, pwede mo siyang iset ng 0.5 kung gusto nyo may animation pa rin kayo makita. Pwede 0.5. Ayan, 0.5. 0.5. Pero dahil ako ay gusto ko yung prefer ko yung walang animation, para nga naman mas mabilis yung phone and then walang lag na mararamdaman. So, sineset ko siya ng off, no? Off lang ang isineset ko dito, animation off. So, i-off natin yan. And then, pag trinay mo, ayan, tignan mo naman. So, for smooth yan. Kahit ano lang ito sa 60 Hz. Ano, ah, actually may nakaset naman ito sa 60 to 90 Hz, no? Kaso mas prefer ko yung 60 and then i-off ko lang yung animation skill para mas mabilis siya and then mas makakatipid tayo ng battery life. And then pagkatapos niyan, guys, pupunta tayo dito sa pinakababa. Ayan, hanapin nyo lang yung background process limit. Itong si background process limit, guys, pwede nyo siyang i-off para wala siyang nag-under sa background ko. Pero mas magandang dalawa lang. Dalawa lang yung umaandar sa background mo para mas males ang pag-drain ng phone mo or ng battery mo. Ayun, mas maganda yung ganun. So, almost 2 lang natin siya. 2 process lang na mga application yung aandar sa background. Ayan.
Pagkatapos niyan guys, ito naman is another tips no sa mga cellphone natin na pupunta tayo dito sa ating app manager. Ayan, balik tayo. Dito na tayo sa ating apps. So apps naman natin is kailangan lang na may mga kailangan tayong i-off and then may mga kailangan tayong ayusin para naman hindi ma-drain yung ating battery. So, unang-una, punta tayo sa app manager. Pagkapunta natin sa app manager, mag-click tayo ng isang apps. Ayan, yung apps na yan. And then, i-off lang natin or i-deny lang natin yung notification. Kasi yung notification na yan, pwede yung mas mag-cause ng mas mabilis na pag-drain ng ating phone and minsan nakakainis na din dahil pop-up siya ng pop-up sa ating notification panel. So, ang gagawin natin, i-off lang natin to para hindi na nga tayo mainis dahil pop-up ng pop-up yung notification and then mas maliles din yung pag-ano natin ng battery natin, no? Pag-drain. Ayan. Tapos, babalik tayo dito. Pupunta tayo dito sa ating data usage. Dito sa data usage natin, ayan, i-off lang natin tong background data. So, naka-off na siya sa akin dahil ayoko nga nagra-run pa yung kanyang data or mas nag-cause din kasi ito ng pagde-drain ng ating phone. So, in-off ko na siya, no? Itong background data na kasi na ito is nakaka-ano talaga siya, mas nakakabilis na mag-drain ng phone. And then, hindi lang yun, gumagamit din siya ng data na kahit nasa background lang siya or kahit hindi mo siya ginagamit. So, i-off lang natin yan. And then, balik tayo dito. Pagkabalik natin dito, is pupunta tayo sa ating another settings. Ganun din yung gagawin nyo ha. I-deny nyo lang yung notification. And then, yung ang kanyang data usage is yung background limit. I-ano lang natin, i-off lang natin para hindi siya mag-run kahit sa background lang. Ayan. So, ganun lang yung gagawin natin. And another thing na makakatulong sa atin is pupunta tayo dito sa ating battery. Ayan. Itong ating battery. Sa battery, pupunta lang tayo dyan para i-click yan. Ayan. So, ang aking battery ngayon is nasa 43%. And then, 6 hours na siyang naka-on and 3 hours ng screen yung or screen on yung aking phone, no? Actually, kaya ganyan siya dahil nga nanonood ako sa Loklok and then sa Facebook. Yan yung mga pinagkakaabalan ko kaya mabilis siyang mag-drain, no? Pero dahil hindi pa rin naka-on yung iba kong mga settings or mga mga tricks na pwede kong ibigay sa inyo. Kaya ngayon is ito ay makakatulong sa inyo, no? Na mas makakales or mas bagal mag-drain yung phone nyo at mabilis din naman yung phone nyo. No, kumbaga is win-win kayo dito dahil hindi lang yon napabilis nyo na yung phone nyo or no lags but still nakakatulong din siya, no? Matutulungan din kayo na hindi masyadong ma-drain or hindi mabilis ma-drain yung phone nyo. Ganun po yun. So, ang gagawin natin po pala, pupunta tayo sa more settings. Dito sa more settings po na kasi na to, nakapaloob yung pwede natin tricks or tips or nakapaloob dito yung mga tips kung paano mas malelesen yung pagdra-drain ng ating phone. So, unang-una, nakikita nyo to performance mode. Kung pwede natin siyang i-set lang sa smart performance mode. Pwede din kung high performance mode. Kung gamer kayo, gusto nyo ng smooth na game, pwede nyo itong i-on, no? Or i-set sa high performance mode. Pero dahil ako ay mas gusto ko yung more on social media lang ako, Facebook, ganyan. More on watching movies lang ako, YouTube, yan. Dito muna ako sa performance mode, no? Sa smart performance mode. Ayan. Pwede ding kung gusto nyo na mas mag-increase or mag-improve yung inyong battery life or mag-extend siya, ang gagawin lang natin, no, is i-on yung no performance mode. Ayan, mas makakatulong talaga na mas ma-less yung or mag-expand yung battery life mo. Ayan.
So, dahil ako ay gusto ko lang naman may casual lang, so i-ano ko lang 'to sa aking smart performance mode, ayan. So, matapos yan, pupunta tayo dito sa optimize battery usage. Sa optimize battery usage, so mas maganda na nakalagi lang siyang auto-optimize, ayan, i-auto-optimize lang natin yan. Para, kumbaga, na-optimize yan or na-auto-optimize yan ni CPU natin sa background. So, mas malalas na yung paggamit ng battery ng mga apps na to sa background. So, ganun nga, i-auto-optimize lang natin yan para mas maless din or mag-lessen yung kanyang pagkuha ng baterya sa ating phone. And then, lalong-lalo na gumagana siya sa background, no, nang kahit hindi natin siya ino-open. Ayan. So, ilalagay natin siya or isiset natin siya sa auto-optimize. Ayan. Para sure na mas makakatipid tayo ng napakalaking battery usage. Ayan. So, pagkatapos niyan, dahil naka-auto-optimize naman na yan lahat, so, babalik tayo or pupunta naman tayo sa optimize standby. Ayan. Sa optimize standby naman, pwede mo siyang iset ng ultra standby mode. So, kahit pag naka-off ang ating screen, kumbaga, makaklose yung mga application dun sa background. And then, magre-reduce lang yung battery na nako-consume natin. And then, pag gabi na, or at night na daw, yung battery consumption natin daw is mas marireduce dahil nga yung ating phone is naka-endly or naka-off lang talaga. So, ang problem lang talaga is tayo ng delay sa pag-receive ng message. Yun lang yung talaga magiging problema natin pag sinet natin siya sa standby mode. Pero okay lang. Sa akin, sa part ko, okay lang naman dahil wala naman akong importanteng message na iniintay. And then, wala namang mga importante na kailangan kong intayin or mga importante na marireceive ngayon. So, ayun, isiset ko siya sa ultra standby mode. Ayan. Kung kayo naman, dahil naman kayo, gusto nyo, ayan, may mga importante naman po kayong iniintay o may mga iniintay kayong message, is pwede naman po kayong dito lang sa balance mode, no? Pwede naman po natin iset lang po dyan. Pero dahil, yun nga po, ako ay wala namang iniintay na importanteng message. So, i-set ko siya sa ultra standby mode para mas malaki or mas matipid na battery ang re-receive ko or mas lessen na yung pagde-drain ng phone ko. Ayan. And then pagkatapos niyan, sa app freeze naman tayo. App quick freeze. Ayan. Ito naman is pag naka-auto freeze, yung nyo, is kumbaga sa background dito, i-freeze niya or kumbaga i-off niya yung ginagawa mo sa background. Kumbaga umalis ka lang dun sa application na yun, mag-auto freeze siya. So pag nag-auto freeze siya, ang mangyayari nun is babalik sa umpisa yung inyong apps na inopen, no? So kumbaga hindi na siya magtutuloy-tuloy yung niya sa background. Ayan. Pero kung may mga gusto kayo na may ginagawa kayong importante doon sa application na yan, na ayaw nyo naman siyang ma-freeze or ma-auto-freeze, pwede nyo siyang i-off, no? Para, kumbaga, pag binalikan mo itong application na to, andun pa rin siya doon sa iniwan mo, no? Kung anong, kumbaga, nandun ka sa settings na nag-edit ka or doon ka sa to the point na may in-edit ka, and then gusto mo pagbalik mo, nandun pa rin yung in-edit mo. So, pwede mo siyang i-off, no? Pwede mo ding i-on kung talagang yun naman hindi naman importanteng application. Ayan. Pwede mo siyang i-on. And then, pagkatapos niyan, dito na tayo sa screen battery optimize. Ayan. Kung gusto niyo mas makatipid talaga, so 10% pag naka super power saving mode, 10% no, yung magiging increase ng ating battery endurance. Ayan. Mas makakatipid tayo ng or mag-increase siya ng 10%. Samantalang dito sa balance mode naman is 5% lang yung ini-increase no ng ating
cellphone or ng battery life ng cellphone natin. Dito naman is pag in-off kasi gusto nyo naman na is ang maleles lang dyan or wala pong kumbaga natural lang siya na hindi na walang in-increase or mas mabilis lang talagang magbawas pag nakaset siya sa off. So, mas maganda iset natin siya sa super power saving mode. Ayan. Maganda yan dyan. Natin iset yan. Pagkatapos nun, babalik tayo. Punta tayo sa app battery management. Ayan. Dito sa app battery management, kumbaga kung may mga kayo na nagra-run sa background nyo, is ayan, i-off nyo lang, no? Katulad nito, allow background activity. Ayan, i-off lang natin yan kasi para naman hindi siya, no, andar sa background. Kumbaga, hindi nakaroon siya ng activity sa background, mapiprease yun kahit naka-on na yung freezer natin. May mga apps pa rin talaga na nakakalusot at nagra-run pa rin sila sa background. So, maganda niyan, i-off natin yung allow background activity ng isang apps. Ayan. I-off lang natin yan para maiwasan yung pagra-run nila sa background. Like si TikTok yan, no? On kasi yung niya, kanyang battery background, no? So, naka-off yan, no? Naka-on yan sa akin kanina. Pero in-off ko na yan para maiwasan yung pagra-run niya sa background. So, ito si view, ganun din. In-off ko lang din naman. Pwede nyo din i-off to. I-off nyo lang din, no? Yun nga lang, is hindi, madedelay nga lang yung pagre-receive nyo ng notification dito sa application na to. Pero okay lang dahil hindi naman siya importante yung apps na to. Hindi ko naman iniintay yung mga notification niya. Pwede natin i-off yun, ha. Ganito din si, ayan, pwede natin i-restrict yan. Off lang din natin. Hindi naman tayo nag-iintay ng mga kanilang notification, ganyan. I-off lang natin yan. Pwede naman yan. Ayan, katulad yan. Hindi naman natin sila iniintay. Mga mabilis talaga yung makalobat ng ating cellphone. Ayan, yung mga application yan dahil kahit sa background yan, gumagana pa rin sila. Ayan, pwede natin i-restrict yan. Ayan. Tapos pagkatapos nyan, pwede na nating bumalik sa ating ayan. And then, may isa pa tayong i-off, no, para mas makatipid pa tayo lalo ng battery at mas nakakatulong ito na mas bumilis ang ating phone. So, pupunta lang tayo dito sa ating additional settings ulit. Pagpunta natin yan, i-click lang natin itong yung accessibility. Ayan. Pagpunta natin yan, dito tayo pupunta sa vision. Ayan. Sa vision kasi, kailangan natin, kung gusto nyo mas mapabilis yung phone nyo, i-on lang natin itong remove. No? I-remove lang natin yung animation. Ayan. Pag na-remove na natin yan, is automatically or automatic nang i-remove yung mga animation, and then mas smooth na siyang gamitin. Katulad yan, smooth na siya. So, papakita ko lang kung saan nakaset ang aking phone, no, screen refresh rate. So, sa akin screen refresh rate naman is lang ito, no, naka-auto lang. I mean, hindi siya naka-auto, naka-standard lang siya. So, pwedeng i-hide nyo siya. Pwede ding i-auto select, kumbaga naka-automatic yan. It's either high po or standard. So, dito sa akin kasi, mas magandang naka 60 lang siya, refresh rate. Ayan, para mas makatipid pa lalo yung battery ko. Tipid na tipid talaga pagka ganyan. So, ayun lang mga guys, no? Sana nakatulong itong ating mga tips and tricks para mas makatipid kayo ng battery sa kahit anong klaseng phone pa yan. Basta nakita nyo yung ganong settings, i-edit nyo na or i-off nyo na lahat ng notification na hindi naman importante, and then i-off nyo na yung mga application. Pwede nyo i-force stop yan para naman na hindi nyo na siya or hindi na siya mag-ano sa background yun. So, yun lang, no? Hopefully, sana mag-like, comment, subscribe, and share na din po kayo ng aking
mga videos. Maraming salamat po and magandang umaga mga mga guys. Salamat po. Bye-bye mga